Isa sa mga sangkap upang magtagal ang isang relasyon ay ang maging tapat ka sa iyong iniibig. Tunay na nakakasira sa pagmamahalan kapag ang isa sa inyo ay nagawang magloko at magkaroon ng iba. Bakit nga ba may mga taong nagagawang tumingin pa sa iba kahit meron na silang karelasyon? Sino nga ba ang totoong nagkulang? Ang nagloko o ang niloko? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ang totoo ay netong mga huling buwan lamang ako napadpad sa inyong channel at nawili na akong makinig sa mga istorya at sulat na inyong binabasa. Kaya nagbakasakali ako na magpadala ng letter sa inyo para i-share ang naging experience ko dati sa pag-ibig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Gabriel. Bago ko pala simulan ang aking kwento ay gusto kong malaman ng lahat na hindi ako proud sa aking nagawa. Magiging honest lamang ako sa aking pagkukwento. Sisimulan ko ang aking kwento noong taong 2015. 26 years old na ako ng year na yon, Papa Dudut. Nagtatrabaho na ako bilang isang purchasing staff sa isang company. Galing ako sa may kaya na pamilya kaya hindi kami nauobliga ng mga magulang namin na magbigay ng tulong sa kanila. Ang sinasahod ko sa aking trabaho ay akin lahat. Ako ang klase ng tao na ayaw na nagpapamando sa ibang tao. Maliban na lamang sa trabaho kasi kailangan ko talagang sumunod sa utos ng mga nakakataas sa akin. Gusto ko ay malaya kung nagagawa ang lahat ng gusto ko. Kaya naman halos tuwing weekend ay nasa labas ako kasama ang mga kaibigan ko para pumunta sa mga bar at uminom at magpakasaya. Hindi ko akalain na sa pagpunta ko sa mga bar ay makikilala ko ang babaeng nagpatibok sa aking puso. That time ay wala pa akong balak na pumasok sa isang seryosong relasyon. Kasi ini-enjoy ko pa ang pagiging single. Saka alam ko na kapag nagkaroon ako ng girlfriend ay mababawasan na ang paglabas ko. May isang magandang babae sa kabilang table at puro babae sila. 3 sila. Napansin ko na panay ang tingin sa akin ng babae at nararamdaman ko kaagad na baka may gusto siya sa akin. Kaya naman nilakasan ko na ang loob ko na lapitan siya kasi nagandahan talaga ako sa kanya, Papa Dudut. Nagpakilala ko sa kanya at siya rin sa akin. Ang pangalan niya ay Jasmine. Matanda ako sa kanya ng 2 taon at kinuha ko ang number niya at ibinigay naman niya yon sa akin. Doon na nagsimula ang lahat para sa aming dalawa ni Jasmine, Papa Dudut. Mula sa pagte-text at tawagan na halos araw-araw ay nanligaw ako sa kanya at agad naman niya akong sinagot. Kagaya ng isang tipikal na relasyon ay sobrang saya namin ni Jasmine noong umpisa. Hindi ko naisip na magiging ganon kalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Mabait si Jasmine, trabaho-bahay lamang siya at noong nagkita kami sa bar, ay sapilitan pa siyang isinama ng kaibigan niya na may birthday. Pero kung wala raw okasyon ay hindi siya nagpupunta sa ganong lugar. Wala siyang arte sa katawan at mas lalo ko pang minahal si Jasmine noong sa apartment ko na siya tumira. Gusto ko kasi araw-araw kaming nagkikita. Sobrang masikaso si Jasmine bago ako pumasok ay nakahanda na ang uniform ko. Mas nauna siyang gumising sa akin sa umaga para magluto ng breakfast namin. Naging maayos at malinis din ang apartment ko nang dahil sa kanya. Kahit minsan ay sinasabi ko sa kanya na hindi na niya yon kailangan pang gawin ay ginagawa niya pa rin. Aniya ay gusto niya akong mapagsilbihan kasi mahal na mahal niya ako. Sana matagal pa tayo magsama, babe. Alam mo, ikaw lang ang babaeng gumagawa ng lahat ng ito sa akin. Thank you, sabi ko kay Jasmine habang kumakain kami ng dinner sa apartment. Wala kang dapat i-thank you sa akin kasi ginagawa ko lang ang dapat gawin ng isang girlfriend. Saka anong magtagal, gusto ko habang buhay na tayo, no? Tura naman ni Jasmine. Kinikilig ako. Ang natatawa kong sambit.
Pero sana kahit anong problema ang dumating sa atin ay malalagpasan natin yun. Walang bibitaw ha, dugtong ko. Oo naman basta isa lang ang ayoko babe, ang sabi ni Jasmine. Ano yun? Tanong ko. Yung kapag niloko mo ko, kapag nagkaroon ka ng ibang babae bukod sa akin, sagot pa ni Jasmine. Tinawanan ko ang sinabi na yun ni Jasmine Papadudot. Ang sabi ko pa ay sobrang tanga ko na kapag naghanap pa ako ng iba dahil wife material siya. Ipinangako ko sa kanya na hindi mangyayari na magkakaroon ako ng ibang babae kasi sobrang kontento na ako sa kanya. Alam ko sa sarili ko na hindi na ako maghahanap ng iba kasi sobrang swerte ko na kay Jasmine. That time ay hindi ko nakikita ang sarili ko na ma-attract sa ibang babae. Pero totoo nga yata ang sinasabi ng iba na huwag kang magsasalita ng tapos kasi baka kainin mo rin sa huli. 2 years mahigit na ang relasyon namin ni Jasmine nang makaramdam ako ng boredom sa aming dalawa. Noong una ay okay naman ako sa mga ginagawa namin pero dumating ako sa point na parang nagsawa na ako sa routine namin ni Jasmine. Nagde-date naman kami at nagpupunta sa ibang lugar para magbakasyon at makapag-bonding pero parang meron pa akong hinahanap na hindi ko alam kung ano. Naging chill na lamang kasi ang aming relationship at parang wala nang bago, Papadudot. Hindi ko pinaramdam kay Jasmine ang bagay na yon. Kapag magkasama kami ay pinapakita ko na masaya ako. Hanggang isang araw ay nagpaalam si Jasmine sa akin na uuwi muna sa parents niya. Naglambing daw kasi ang nanay niya na matagal na siyang hindi umuwi sa kanila. Siyempre dahil family niya yon ay pinayagan ko siya. 1 linggo lang naman daw siyang mawawala at babalik din sa apartment. Hindi ko alam kung bakit natuwa pa ako kasi matagal na mawawala si Jasmine. Isang gabi bago ako matulog ay naisipan ko mag-install ng isang dating app sa cellphone ko. Ang balak ko ay may makachat lang kasi halos hindi kami nagkakachat ni Jasmine kasi kasama niya ang family niya. Alam kong bumabawi siya sa mga ito sa mga oras na hindi niya nakasama ang kanyang pamilya. May isang babae akong nakachat si Sally. Maganda siya at same age kaming dalawa. Wala akong balak na kilalanin si Sally ng husto, Papadudot. Sa akin ay hanggang chat lamang kami kasi meron akong girlfriend. Natulog na ako after ko makipag-chat kay Sally. Tinanggal ko na rin ang dating app sa phone ko kasi uuwi na si Jasmine sa apartment next day. Kinabukasan ng umaga ay nagulat ako nang mag-friend request si Sally sa Facebook ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang account ko kasi hindi ko naman ibinigay. Inaccept ko si Sally at nang i-chat ko siya kung papaano niya nakita ang Facebook ko ay sinabi niya na magaling daw siyang mag-stalk at para rin siyang detective. Profile picture ko noon ang picture naming dalawa ni Jasmine kaya inamin ko noon na meron akong girlfriend. Ang sabi ni Sally ay walang kaso yon sa kanya kasi nakikipagkaibigan lamang siya. Sa araw din na yon ay nagaya si Sally na mag-meet kaming dalawa. After work daw, kahit dinner lang. Medyo nagalangan ako makipagkita kay Sally dahil kay Jasmine tapos ay nag-chat na din si Jasmine sa akin na nasa apartment na siya. Tumatawag pa siya para tanungin kung anong ulam ang gusto ko. Babe, hindi ako makakapag-dinner dyan. Nagaya kasi yung katrabaho ko na manlilibre ng pizza after ng work. Pasensya ka na. Hindi na ako nakatanggi. Ang pagsisinungaling ko kay Jasmine nang tumawag siya. Ganun ba? Sige, okay lang babe. Matagal na rin kayong hindi lumalabas ng katrabaho mo. Magpapadeliver na lang ako ng dinner mamaya. Sabi niya. Natuloy ang pagkikita namin ni Sally, Papadudot. Sa mall kami nagkita at nagandahan ako sa kanya. Kumain kami at napag-usapan namin ni Jasmine yon. Tinanong niya kung gaano na kami katagal at ipinakita ko pa sa kanya ang picture ni Jasmine. 10 PM na nang mag-decide kami na umuwi na pero may ibang plano pala si Sally. Aniya ay tinatamad pa siyang umuwi kasi busog na busog siya. Gusto niya raw munang magpahinga at inaya niya ako sa isang motel na malapit. Ang katangahan ko ay sumama ako sa kanya at may nangyari sa amin. Don't worry, hindi ako manggugulo sa inyo ng girlfriend mo. Alam kong mahal mo siya at etong nangyari sa atin ay magiging sikreto lang. Sabi ni Sally bago kami naghiwalay.
Parang ayokong umuwi ng gabing yon sa apartment at hindi ko kayang harapin si Jasmine after ko makipagtalik sa ibang babae. Pero dahil sa magtataka si Jasmine kung hindi ako uuwi ay umuwi pa rin ako. Pagdating ko sa apartment ay sinalubong ako ni Jasmine ng kiss at mahigpit na yakap. Sobrang namiss kita babe, masayang wika ni Jasmine. Namiss din kita. Ang tagal mong nawala kasi, matamlay kong turan. Bakit parang malungkot ka? Hindi ka naman yata masaya na umuwi na ako dito. Kunwari ay nagtatampo niyang sabi. Tinitigan ko ng matagal si Jasmine. Hindi ko maintindihan sa aking sarili kung bakit ko nagawang lokohin ang isang napakabuting girlfriend na kagaya niya. Babe, sorry, sabi ko. Bakit ka nagsosorry? Ang nagtatakang tanong ni Jasmine. Inuusig na ako ng konsensya ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Gusto ko nang aminin sa girlfriend ko ang kasalanan ko sa kanya. Pero inunahan ako ng takot na hiwalayan niya ako kapag nalaman niya ang katotohanan. Kaya ang sinabi ko ay nagsorry ako kasi hindi kami sabay na nag-dinner. Ang sabi ni Jasmine ay marami pa namang kaming chance para mag-dinner ng magkasabay. At naiintindihan niya na kailangan ko rin na makipag-bonding sa mga katrabaho at kaibigan ko. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako makikipagkita pa kay Sally. First and last na yon. Pero hindi ko napanindigan ang pangako ko na yon, Papa Dudut, dahil ang una naming pagkikita ay nasundan pa ulit ng ilang beses. At ilang beses din na may nangyari sa aming dalawa ni Sally. Palagi naman niyang sinasabi na hindi siya maghahabol sa akin at kontento na siya sa ganong setup. Dahil sa game na game si Sally pagdating sa kama at hindi ganon si Jasmine ay hinahanap-hanap ko na si Sally. Aminado ako na mali ang ginagawa ko pero nang panahon na yon ay tawag ng laman ang nasa utak ko. Saka confident ako na hindi yon malalaman ni Jasmine. Sa pagpasok ni Sally sa buhay ko ay hindi ko napansin na naging cold na ako kay Jasmine. Hindi ko na na-appreciate ang effort at pag-aalaga niya sa akin. Madalas ay wala akong time sa kanya at ang oras na para sa kanya ay napunta na kay Sally. Ang hindi ko alam ay matagal na palang napapansin ni Jasmine na may kakaiba sa kinikilos ko. Wala akong kalam-alam na nag-iimbestiga na pala siya at nakita niya ang Facebook account ni Sally. Palagi kasing nagla-like si Sally sa mga post ko at nagkaroon si Jasmine ng hinala. Hanggang isang gabi nakahiga na kaming dalawa at patulog na. Biglang sinabi ni Jasmine sa akin na i-check niya ang phone ko. Kinabahan ako ng matindi. Ikinatwiran ko na hindi naman siya ganoon kaya bakit bigla niyang gustong i-check ang cellphone ko. Sabi ko pa ay privacy ko yon kaya hindi niya dapat gawin yon. Pero nagpumilit si Jasmine at sinabi pa niya na hihiwalayan niya ako kapag hindi ko ibinigay sa kanya ang cellphone ko. Wala na ako nagawa kundi ang ibigay kay Jasmine ang cellphone at hayaan siyang kalkalin yon. Doon na nakita ni Jasmine ang palitan namin ng chat ni Sally at nakita niya rin ang mga sexy pictures na sinasend ni Sally sa akin at nagpasalamat na lamang ako na walang nakita si Jasmine na ebidensya na may nangyari sa amin ni Sally. Galit na galit si Jasmine sa akin. Sinabi ko na walang nangyari sa amin ni Sally at isang beses lang kami na nagkita. Nakipaghiwalay si Jasmine sa akin at kahit gabing-gabi na ay umalis pa rin siya sa aking apartment, Papa Dudut. Bago po tayo magpatuloy, gusto lamang pong remind ni Papa Dudut ang lahat ng ating mga listeners na huwag kalimutan na mag-subscribe sa Papa Dudut YouTube channel. Napansin ko po na majority po ng mga nakikinig ay hindi pa nakasubscribe. Malaking pasalamat po sa lahat ng mga magsusubscribe at nakapag-subscribe na. Sa ating pagpapatuloy, sinuyo ko si Jasmine at nagsorry ako sa kanya at nangako ako sa kanya na hindi ko na yon uulitin pa. Sinabi ko na medyo na bored ako sa mga nangyayari sa aming dalawa kaya ako nakipag-meet sa ibang babae. Para patunayan na titigilan ko na si Sally, blinako na siya sa aking Facebook. Miss na miss ko na si Jasmine, Papa Dudut. Pinupuntahan ko siya sa kanila kahit na hindi niya ako hinaharap hanggang sa isang araw. Nagulat na lamang ako na bumalik na si Jasmine sa aking apartment at dala niya ang lahat ng gamit niya. Sinabi niya na bibigyan niya ako ng second chance pero last na raw yon. Kapag inulit ko pa raw ay talagang hindi ko na siya
makikita pa kahit kailan. Magpasalamat ka, mahal kita, Gabriel, kahit niloko mo ko. Umiiyak na sabi pa ni Jasmine. Sorry na talaga babe, promise. Hindi ko na ulit yun gagawin, pangako ko sa kanya. Pinilit naming ibalik ni Jasmine ang spark sa aming relasyon. Mas naging open kami sa isa't isa. Naging madalas ang date namin sa labas at pagbabakasyon para meron kaming bagay na ginagawa na kaming dalawa lamang. Ngunit may mga pagkakataon na nahuhuli kong umiiyak si Jasmine at ang sabi niya ay hindi pa rin mawala sa isipan niya ang panlolokong ginawa ko sa kanya. Kaya bumawi ako sa kanya. Every week ay binibigyan ko siya ng bulaklak. Parang nanligaw ulit ako sa kanya, Papa Dudut. Dumanas na rin ang pagdududa ni Jasmine sa akin, Papa Dudut. Talagang sinisigurado niya na may mga katrabaho o kaibigan akong kasama sa tuwing lumalabas ako. Gusto niya na palagi akong nag-a-update sa kanya. Nakakapagod at nakakainis ang ganon para sa akin pero naiintindihan ko kung bakit naging mahigpit si Jasmine sa akin. Dahil sa niloko ko siya. Nagkaroon na siya ng trust issue sa akin. May mga pagkakataon pa na nagtatalo na kami kasi nagdududa siya sa akin ng walang basihan. Naging matyaga ako kay Jasmine kasi alam ko na naging ganon siya dahil sa ginawa ko sa kanya. Ang buong akala ko ay tapos na ang chapter ng buhay ko kay Sally. Pero hindi pa pala, Papa Dudut. Habang kumakain kami ni Jasmine sa labas ay may isang number na tumatawag sa phone ko. Nakapatong sa table ang cellphone ko kaya nakita yon ni Jasmine. Ilang beses na tumatawag yung number pero hindi ko sinasagot. Bakit ayaw mong sagutin? Yang kanina pang tumatawag na yan? Tanong ni Jasmine. Hayaan mo yan. Baka sa trabaho lang yan. Oras natin itong dalawa kaya ayoko nang istorbo. Ang nakangiti kong sagot. Muling tumawag yung number at nagulat ako nang biglang kinuha ni Jasmine ang cellphone ko at siya ang sumagot. Nag-hello siya at tinanong kung sino ang tumatawag at nang ibalik niya ang cellphone ko sa table ay hindi na maganda ang timpla niya. Matalim ang mga mata niya sa akin. Tinanong ko kung sino yung tumatawag sa akin pero hindi niya sinabi sa akin, Papa Dudut. Kahit na hindi pa kami tapos na kumain ay nag-aya na siya. Dahil sa alam kong galit si Jasmine ay pumayag na ako na umuwi kaming dalawa. Kasi baka sa restaurant pa siya sumabog at ayoko mangyari yon. Kasi nakakahiya sa ibang tao na nandun. Pagdating sa apartment ay doon na sinabi ni Jasmine sa akin na si Sally ang tumawag sa akin. Nagpakilala pa raw ito sa kanya na parang proud na proud pa. Ang akala ko ba hindi na kayo nag-uusap ng kabit mo? Umiiyak at galit na tanong ni Jasmine. Hindi na nga, matagal na. Saka hindi ko siya kabit dahil wala kaming relasyon. Hindi ko alam kung bakit tinatawagan pa niya ako, katwiran ko. Hindi naman siya tatawag kung hindi mo pa siya kinakausap. Bakit? Magkikita na naman ba kayo? Akusa ni Jasmine. Ipinaliwanag ko kay Jasmine na matagal ko nang tinigilan si Sally. Kung tumawag man ito sa akin ay wala na akong kontrol tungkol sa bagay na yon. Sinabi ko rin kay Jasmine na hindi ko na siya lolokohin. Kahit na hindi na nagsasalita pa si Jasmine ay alam ko na meron pa rin siyang pagdududa sa akin. Alam ko sa sarili ko na hindi na talaga ako nakikipagkita at nakikipag-usap pa kay Sally dahil ayoko nang maulit yung nangyari na nasaktan ko si Jasmine. Para sa peace of mind ni Jasmine ay nagpalit ako ng number. Maging ang password ng Facebook ko ay ibinigay ko na rin sa kanya. Para ma-open niya yon anumang oras na gusto niya. Talagang gusto kong maibalik ang tiwala ni Jasmine sa akin para maging maayos na ulit ang aming pagsasama. Wala akong ibang gustong mangyari kundi ang mawala na ang pagdududa ni Jasmine sa akin, Papa Dudut. Lahat na yata ay ginawa ko para maibalik ang trust ni Jasmine sa akin. Pero totoo nga yata na kapag ang tiwala ay nasira ay mahirap nang ibalik. Ganun pa man ay naging matyaga pa rin ako kay Jasmine. Iniintindi ko siya kapag nagdududa siya sa akin at pinaparamdam ko sa kanya na siya lang ang babaeng mahal ko at hindi ko na ulit siya sasaktan. Sa paglipas na mga araw ay mas lalong naging matindi ang pagdududa at pagiging paranoid ni Jasmine. Kagaya na lamang nang mag-aya ang mga katrabaho ko na magpunta sa Puerto Galera dahil long weekend. Nagpaalam ako kay Jasmine pero ayaw niya akong payagan.
Baka raw si Sally ang kasama ko at hindi ang mga katrabaho ko. Ipinakita ko sa kanya ang chat ng mga katrabaho ko pero ayaw niya pa rin pumayag at baka raw kasama ko si Sally. Kung gusto mo sumama ka sa akin para maniwala ka na wala doon si Sally. Ang sabi ko kay Jasmine. Okay, sasama ko sa'yo. Wala akong tiwala sa bakasyon na yan eh. Wika ni Jasmine. Mabuti't pumayag ang mga katrabaho ko na isama ko si Jasmine sa bakasyon namin. Ginawa ko yon para sa peace of mind ni Jasmine. Sa Puerto Galera ay nagkaroon pa kami ng pag-aaway ni Jasmine Papadudot. Nakaupo lamang kami noon sa buhanginan habang nakaharap sa dagat. Pinag-uusapan namin ang mga plano namin sa aming future at syempre kasama na roon ang kasal at kung ilan ang magiging anak. Sobrang perfect na ng moment na yon nang bigla kong mapansin na tahimik na si Jasmine at nang tingnan ko ay masaya ang tingin niya sa akin. Tinanong ko si Jasmine kung okay lang ba siya o baka nagugutom siya pero bigla niya akong sinampal ng malakas sa pisngi. Nagulat ako sa ginawa niya sa akin, Papa Dudut. Bakit mo ko sinampal? Ano bang nangyari sa'yo? Nagtataka kong tanong. Talagang kahit kasama mo ko umiiral yung pagiging babaero mo, Gabriel. Sa harapan ko pa talaga. Akala mo yata hindi ko napapansin na kanina ka pang tingin ng tingin doon sa babae na nakaswimsuit sa harapan natin. Galit na wika pa ni Jasmine. Tumingin ako sa harapan at may nakita nga akong babae na nagsiswimming. Ang totoo, sa dagat ako nakatingin nung una. At kung hindi pa sinabi ni Jasmine na may babae roon ay hindi ko pa mapapansin. Akala yata ni Jasmine ay yung babae ang tinitignan ko, Papa Dudut. Hindi ako sa kanya nakatingin kundi sa dagat. Ano ka ba naman, babe? Turan ko. Huwag ka na nga magpalusot pa dyan, Gabriel. Siguro kung hindi mo ako kasama rito ay baka nilapitan mo na yan at nagpakilala ka pa. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Okay sanang bakasyon na ito pero nawala na ako ng gana. Uuwi na lang ako. Wika pa ni Jasmine. Tinotoo ni Jasmine ang sinabi niyang uuwi na siya. Nag-impake siya ng mga gamit dahil sa hindi ko siya pwedeng pabayaan na umalis ng mag-isa. Ay sinabi ko sa kanya na sasama ako sa kanya pero ayaw niya. Magstay na lang daw ako at galit pa rin siya sa akin. Wala na ako nagawa kundi ang hayaan siya na umalis ng mag-isa. Sinabi ko na lamang sa mga katrabaho ko na kailangang umalis na ng girlfriend ko dahil nagkaroon ng emergency sa pamilya nito at naiintindihan naman yon ng mga kasama ko. Hindi ko na tuloy alam kung saan ako lulugar kay Jasmine. Kahit wala akong gawin na mali ay nagagalit pa rin siya sa akin. Pero palagi kong iniisip ang trauma na naibigay ko sa kanya kaya ganoon na lamang siyang magduda sa akin. Hindi ko tuloy na enjoy ng sobra ang bakasyon na yon, Papa Dudut. Iniisip ko kasi si Jasmine. Sinusubukan ko siyang tawagan pero hindi naman siya sumasagot. Nang makabalik ako ng apartment ay naabutan ko roon si Jasmine na tumingi ako ng sorry sa kanya kahit na wala akong kasalanan. Ako na ang nagpakumbaba dahil alam ko na kasalanan ko ang lahat. Kung hindi sana ako nag-cheat sa kanya ng isang beses ay hindi kami hahantong sa ganon na sirang-sira na ang tiwala niya sa akin. Pagsapit ng gabi ay mag-isa akong lumabas at uminom. Lasing na lasing ako nang makauwi ako sa apartment. Gising pa noon si Jasmine at kinausap ko siya pero hindi siya umiimik. Hindi ako iyakin na tao pero sa pagkakataon na yon ay umiyak talaga ako, Papa Dudut. Umiyak akong humihingi ng tawad sa kanya sa nagawa kong panluloko sa kanya. Umiling ako na sana'y hayaan niya akong patunayan na nagbago na ako. Sa nakita ko kasing resulta ng panluloko ko ay natakot na ako na tuluyang mawala pa si Jasmine. Hindi ko kakayanin yon, Papa Dudut, dahil mahal na mahal ko siya. Sana ganun kadaling kalimutan ng lahat, Gabriel. Pero hindi mo alam ang naging epekto sa akin ng panluloko mo. Kada galaw mo o kapag hindi tayo magkasama, feeling ko ay may ginagawa kang palaging kalokohan, ang sabi pa ni Jasmine. Nagbago na ako, babe. Sana naman ay nakikita mo yun. Ano pa ba ang dapat mong maramdaman? Ano pa ba ang dapat kong gawin para magtiwala ka ulit sa akin? Umiiyak kong tanong. Hindi ko alam, matulog ka na. Lasing ka na, ang sabi pa ni Jasmine. Nagbago na talaga ako, babe. Maniwala ka naman sa akin. Hindi ko na ulit gagawing lokohin ka kasi ayoko nang masaktan ka pa ng dahil sa akin.
Ang sabi ko sa kanya. Ayoko na makipag-usap sa iyo, lasing ka. Kung hindi ka pa matutulog, ako ang matutulog. Ang sabi niya sabay tayo at pasok sa aming kwarto. Naging cold na si Jasmine simula ng araw na yon. Halos hindi na niya ako kinakausap kapag nasa apartment kaming dalawa. Bagaman at ginagawa pa rin niya ang mga ginagawa niyang pag-aasikaso sa akin, alam kong nagbago na siya. Siyempre ang sarili ko ang sinisisi ko. Inisip ko pa na baka nga iyon ang karma ko sa nagawa kong panluloko. Kung pwede ko nga lang ibalik ang nakaraan ay ginawa ko na. Hindi na sana ako nakipagkita kay Sally. Hindi ko na sana ginawang mag-install ng dating app habang hindi ko kasama noon si Jasmine. Lahat ng sisi ay sinalo ko, Papa Dudut. Kahit nahihirapan ako sa panlalamig ni Jasmine sa akin ay tiniis ko yon. Wala akong karapatan na magreklamo kasi ako ang nagdala sa amin ng sitwasyon na yon. Pero palagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako susuko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ibabalik ang tiwala ni Jasmine sa akin. Nagpatuloy ako sa pagsuyo sa kanya, Papa Dudut, at palagi ako nag-update kahit nasa trabaho ako. Sinesend ko rin sa kanya ang picture ng mga kasama ko kapag lumalabas ako para alam niya na hindi ako kasama ni Sally o kung sino mang babae. That time, wala na akong ibang babaeng nakikita na pakakasalan ko at makakasama hanggang sa pagtanda kundi si Jasmine lang. Siya na ang gusto kong maging ina ng aking magiging mga anak. Pero talagang matigas ang puso ni Jasmine sa akin, Papa Dudut. Kahit na anong gawin ko ay parang wala nang silbi. Palagi pa rin siyang nagdududa sa akin. Kapag may lakad ako ay palagi niyang sinasabi na baka makikipagkita ako kay Sally o baka raw may bago na naman akong babae. Kapag ganoon ay ipinapakita ko sa kanya ang cellphone ko at inahayaan ko siyang tingnan ang lahat ng gusto niyang tingnan doon, Papa Dudut. Sa tuwing chinecheck ni Jasmine ang cellphone ko ay wala naman siyang nakikitang kahinahinala, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay may duda pa rin siya sa akin. Pwede raw na meron pa akong isang cellphone na tinatago tapos nandun lahat ng kalokohan ko. O kaya ay may iba akong Facebook account na ginagamit para sa mga babae ko. Pwede rin daw na magaling lang talaga akong magtago. Sabi nga ng isang nag-viral na tao, ang aking konsensya ay clear. Saksi po ang Diyos. Hindi ko na niloloko si Jasmine. Si Sally na ang naging huling babae ko at hindi na rin ako nakipag-usap pa sa kanya. Kahit kailan kasi ayoko nang saktan ang babaeng mahal ko. Hindi ko na kayang makita na umiiyak si Jasmine dahil sa katarantaduhan ko. Saka nung umalis si Jasmine sa apartment ay halos mabaliw ako. Natakot ako na baka hindi na siya bumalik at tuluyan na siyang mawala sa buhay ko. Hindi yon dahil sa pag-aasikaso niya sa akin kundi sa isang dahilan na hindi ko maipaliwanag kaya na-realize ko na mahal ko talaga si Jasmine. Alam ko na hindi katwiran na lalaki ako at natukso lamang ako kaya pumatol ako sa ibang babae. Walang valid na rason para mag-cheat ka sa partner mo. Pero talagang gusto kong maramdaman ni Jasmine na nagbago na ako. Isang araw habang nasa apartment kaming dalawa ni Jasmine ay tinanong ko siya kung mahal pa ba niya ako. Kung hindi na kita mahal wala na ako rito sa apartment mo, Gabriel. Sagot niya. Bakit hanggang ngayon na hindi mo pa rin mapatawad ang mga nagawa ko? Hindi ka pa rin naniniwala na hindi kita lolokohin? Tanong ko pa sa kanya. Ano bang tingin mo sa ginawa mong panloloko? Isang sugat na after lagyan mo ng gamot ay mawawala na ang sakit? Na pagkatapos ng ilang weeks ay magaling na? Hindi ganun yun, Gabriel. Sana bago mo inisip na gawin ang ginawa mo, naisip mo kung ano ang magiging epekto noon sa akin. Ang naluluhang sagot sa akin ni Jasmine. Sa sinabi niyo ni Jasmine ay mas lalo akong na-feel bad sa aking sarili, Papa Dudut. Doon ko na-realize na magiging matagal pa o baka nga habang buhay na ang galit ni Jasmine sa akin. Hindi ko naman gustong ganun kami at ang gusto ko na lang ay maging masaya kaming dalawa. Sumagi na rin sa utak ko ang makipaghiwalay kay Jasmine kasi baka hindi na talaga bumalik ang tiwala niya sa akin. Pero malaking bahagi ng isip at puso ko ang nagsasabi na huwag mong gawin yon at huwag ako mawala ng pag-asa na magiging okay pa ang lahat sa pagitan namin ni Jasmine.
Kaya kahit nasasaktan ako sa trato ni Jasmine sa akin, ay kumakapit pa rin ako. Saka deserve ko rin naman yon bilang kapalit ng ginawa ko kay Jasmine. Months na rin namin ni Jasmine ang araw na yon, kaya gusto ko siyang isurprise. Nag-undertime ako ng trabaho para mapaghandaan ang lahat. Kahit na inaya ako ng mga katrabaho ko na lumabas, pagkatapos ng work ay hindi ako sumama sa kanila at sinabi ko na may date kami ng girlfriend ko. Nagpa-reserve ako ng dinner for two sa isang medyo high class na restaurant. Bumili ako ng bulaklak at nang malapit na ang oras ng out ni Jasmine sa trabaho ay pumunta na ako sa harapan ng pinagtatrabahuhan niya. Siguro ay halos kalahating oras din ako naghintay nang makita ko si Jasmine na lumalabas na mag-isa. Ang akala ko ay maglalakad siya papunta sa sakayan ng jeep pero nilapitan niya ang isang lalaking matangkad na nakasandal sa isang kotse. Nagyakapan silang dalawa at nag-kiss pa sa lips. Pagkatapos ay sumakay na silang dalawa sa kotse at umalis na. Napatulala ako at hindi nakagalaw sa aking mga nakita, Papa Dudut. Parang sumikip ang dibdib ko at pakiramdam ko ay paulit-ulit akong sinasaksak ng kutsilyo sa buong katawan ko. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko kasi marami ng tao. Malinaw na malinaw kasi na may ibang lalaki si Jasmine at mukhang mas higit ang lalaking yon kesa sa akin. Itinapon ko ang bulaklak sa basurahan. Pinakancel ko ang reservation sa restaurant at umuwi ako sa apartment na lugmok. Doon ay umiyak ako ng umiyak kasi talagang nasaktan ako sa aking mga nakita, Papa Dudut. Nasabi ko pa sa sarili ko na ganun pala kasakit ang ginawa ko kay Jasmine. Mas lalo ko tuloy siyang naiintindihan. Sobrang sakit pala kapag nakita mo na masaya sa ibang tao ang babaeng mahal mo. Parang gusto ko na lamang mamatay ng time na yon, Papa Dudut. Tinawagan ko si Jasmine pero hindi siya sumasagot. Maya-maya ay nag-chat siya na late na siyang makakauwi. Birthday daw kasi ng isa niyang kaibigan at nasa labas sila at baka mag-inom. Ang sabi ko ay mag-enjoy siya at mag-ingat. Nag-I love you ako sa kanya sa chat pero hindi na siya nag-reply pa. Hindi ko sinabi sa kanya na nakita ko siya na sumakay ng kotse kasama ang isang lalaki. Ewan ko, pero mas gusto ko pang hindi niya malaman na alam ko na at baka bigla siyang mag-decide na iwanan ako. At ayokong mangyari yon, Papa Dudut. Habang hinihintay ko si Jasmine ay kung ano-anong mga tumatakbo sa utak ko. Na-imagine ko na sobrang saya ni Jasmine kasamang lalaking yon. Baka nga nagmotel pa sila at may kung anong ginawa. Paano kung mahal na pala ni Jasmine ang lalaking yon tapos ay iwanan niya ako? Posible yon lalo na kung wala nang tiwala si Jasmine sa akin. Naintindihan ko siya kung bakit siya naghanap ng iba kasi baka gumaganti siya sa akin. Yun na siguro ang pinakamatinding karma sa buong buhay ko, Papa Dudut. Madaling araw na nang umuwi sa apartment si Jasmine at pasuray-suray siya kaya alam ko na lasing siya. Nang binati ko siya ng happy monthsary ay tinawanan lamang niya ako at dumiretso na siya sa kwarto at humiga. Babe, masaya ka pa ba sa akin? Mahal mo pa ba ako? May iba ka na ba kaya ang cold mo na sa akin? Ang malungkot kong tanong kay Jasmine. Pwede ba Gabriel, huwag mo akong umpisahan sa mga kadramahan mo. Saka cold ako sa'yo kasi gago ka. Kasi niloko mo ko. Huwag mo akong itutulad sa'yo na isang manloloko. Pag-asik na sagot ni Jasmine at sinabi niyang matutulog na siya. Mas lalo ako nalungkot sa sagot ni Jasmine. Inayaan ko siyang matulog at baka kapag okay na siya at hindi na siya lasing ay saka ko siya kakausapin ng masinsinan. Siguro ay oras rin para palayain ko siya at hayaan na sumaya sa ibang tao, Papa Dudut. Deserve naman yon ni Jasmine matapos ang ginawa ko sa kanya. Kailangan ko na sigurong tanggapin na hinding-hindi na kami babalik sa dating kami, yung masaya at nagmamahalan lang. Hindi pa rin ako makatulog noon, Papa Dudut, at napansin ko na panay ang tunog ng cellphone ni Jasmine at nang tingnan ko ay may mga chat na sunod-sunod na dumating doon. Alam ko na maling makialam ng cellphone ng ibang tao nang walang permiso ng may-ari. Pero nang time na yon ay tinalo ako ng curiosity ko. Kinuha ko ang cellphone ni Jasmine, na-unlock ko yon nang ilagay ko ang fingerprint niya sa cellphone habang tulog at lasing siya.
Nang maanla ko ang cellphone ni Jasmine ay doon ko nabasa ang chat sa kanya ng lalaki at nalaman ko na nagpunta sila sa isang motel. Kakaunti pa lang ang palitan nila ng chat kaya alam ko na bago pa lang sila magkakilala. Pero hindi pa yon ang gumimbal sa akin. May dalawang dating app na naka-install sa phone ni Jasmine at nang tingnan ko ang mga chat niya roon ay nalaman ko na matagal na palang nakikipagkita si Jasmine sa iba't ibang lalaki. Kahit bago ko pa makilala si Jasmine ay may mga nakamit na siyang lalaki at base sa palitan nila ng mga chat ay hindi lang sila nagkikita kundi meron pang nangyayari sa kanila. Pakiramdam ko ay pinagbagsakan ako ng langit at lupa sa aking nadiskubre. Kung ganon ay mas naunang nag-cheat si Jasmine sa akin at hindi ko yon nalaman kasi mas magaling siyang magtago kesa sa akin. Doon ako parang binuhusan ng malamig na tubig at na-realize ko na wala nang patutunguhan ng relasyon naming dalawa kasi hanggang sa time na yon ay naglolo ko pa rin si Jasmine. Hindi ko sinabi na tama ang ginawa kong pang-cheat pero malinaw sa akin na mas malaki ang kamalian ni Jasmine kesa sa akin. Kahit may pasok ako sa araw na yon ay hindi na ako pumasok sa trabaho. Hinintay kong magising si Jasmine at nang magising siya at pumunta sa kusina kung saan naroon ako ay doon ko na sinabi ang gusto kong sabihin sa kanya. Jasmine, alam ko na hindi na maibabalik ang tiwala mo sa akin. Mahirap at masakit para sa akin ang desisyon na ito pero mas makakabuti kung maghiwalay na lang tayong dalawa. Mag-break na tayo. Gusto ko na makahanap ka ng tamang lalaki para sa'yo na hindi ka lolokohin. Ang naiiyak kong sabi sa kanya. Okay, kung yan ang gusto mo, sige mag-break na lang tayo, Gabriel. Pasabi-sabi ka pa na gusto mong mahanap ang tamang lalaki sa akin. Ang sabihin mo may ibang babae ka na kaya ang lakas ng loob mong makipaghiwalay sa akin. Ang akusa ni Jasmine. Kahit sa kahuli-huling pagkakataon ay ako pa rin ang sinisisi ni Jasmine, Papa Dudut. Hindi ko nga lang maintindihan kung paanong nagagawa ni Jasmine na umiyak at sabihin na nasasaktan siya sa ginawa ko gayong siya naman pala ang mas naunang nag-cheat sa aming dalawa. Siguro nga'y mas mahusay siyang cheater kesa sa akin. Nagloko rin siya pero hindi ko nga lang nahuli kaagad. Nang araw din na yon ay umalis na si Jasmine dala lahat ng gamit niya. Masakit para sa akin ang nangyari pero para sa akin ay yun ang tamang bagay na gawin naming dalawa. Ang maghiwalay na ng landas. Hindi na masaya si Jasmine sa akin noon paman dahil kung masaya siya, sana'y hindi na siya nakipagkita pa sa iba't ibang lalaki. Nagawa kong mag-cheat sa kanya ng isang beses. Kaya talagang magiging toxic na ang aming relasyon dahil sa wala na siyang tiwala sa akin. Hindi ko pinaalam kay Jasmine na alam ko na ang panluloko niya sa akin dahil kahit papaano ay ayokong maramdaman niya ang nararamdaman kong pagsisisi. Okay lang na ako na lang ang lumabas na masama at dahilan ng aming breakup. Kahit papaano ay mahal ko pa rin siya ng time na yon. Upang makamove on ako ay blinako na si Jasmine sa lahat ng aking social media account. Alam ko kasi na hindi ko mapipigilang i-check ang social media niya para alamin kung ano na ang nangyayari sa buhay niya at masasaktan lang din ako kapag nalaman ko na meron na siyang iba o ipinalit sa akin. Ngayon naman ay nakamove on na ako kay Jasmine. Hindi na ako nakarinig pa ng balita sa kanya after naming mag-break. Pero sana ay nagbago na siya kagaya ng pagbabago ko, Papa Dudut. Ngayon ay meron na akong girlfriend at 2 years na ang aming relationship. Natuto na akong sa mga nangyari sa past kaya hindi na ako nagloloko at hindi na rin ako natutuksong makipagkita sa ibang babae. Hindi man perpekto ang girlfriend ko pero hindi yon dahilan para magloko ako at sana ang babaeng mahal ko ngayon ay ang makasama ko na sa panghabang buhay. Hanggang dito na lamang ang aking sulat, Papa Dudut. Gusto ko lang din sabihin sa mga tao na nag-iisip na mag-cheat sa partner nila na huwag nilang subukang gawin dahil paniguradong hindi nila magugustuhan ang ganti ng karma. Lubos na gumagalang, Gabriel. Walang valid reason ang cheating. Kapag nagloko ka ay walang bagay na makakapag-justify sa iyong ginawa. Isipin mo na lamang ang magiging epekto nito sa iyong partner. Isipin mo ang gabi-gabi niyang pag-iyak at mag-isip ng worth niya bilang partner mo at bilang isang tao.
Sa isang relasyon ay hindi lang pagmamahal ang dapat na umiiral. Dapat ay meron ding respeto, katapatan at pagiging kontento. Huwag mo nang hanapin sa iba ang wala sa iyong mahal. Cheating is a choice and not a mistake. Being faithful to your partner is a responsibility and not a choice. Kung hindi mo na mahal ang isang tao ay palayain mo na siya. Kung hindi mo kayang makontento sa kanya ay pakawalan mo na siya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.